Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay Biyernes Santo pero magbibigay pa din tayo at magpapatuloy na magbibigay ng lecture tungkol sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pero ngayon, set aside the politics and we will be discussing about the economy of the country, lalong-lalo na yung tungkol sa excise tax na yan dahil marami nagtatanong sa akin tungkol dyan. At dahil napaka-komplikado ng issue sa ating ekonomiya, ito po ay isang tug of war sa pagitan ng agarang ginhawa ng taong bayan at ng pangmatagalang kaligtasan ng pambansang pondo. Pag-uusapan po natin at kung bakit tila napakabagal daw ng gobyerno na bawasan ang excise taxes sa langis at sa iba pang produkto na nasasakupan nitong excise tax. Kahit na ramdam na natin ang taas presyo ng mga pamilihan, yung mga basic commodities nagtataasan na din, sumasabay na din sa gasolina. Pero bago tayo magsimula, isipin nyo po ito. Ang ekonomiya po natin ay hindi isang gripo na basta mo na lang bubuksan o isasara. Ito po ay isang masalimuot na sistema ng mga konektadong tubo. Okay, so ihihimayin po natin kung bakit ganito ang sitwasyon at ang gobyerno ay medyo nag-aalangan sa excise tax, no? Sa pagsuspindi or pagtanggal nito. So, tawagan natin tong isang fiscal trap or bitag ng budget. Isipin po ninyo na ang ating pambansang budget ay bilang isang malaking reservoir. Noong panahon po ng pandemya, kung natatandaan po ninyo, between 2020 hanggang 2022, nagkaroon po tayo ng malaking leakage. So, paglabas ng pondo. Dahil sa ayuda. Naalala nyo yan, di ba? Bigay ng ayuda ang gobyerno sa atin dahil may pandemic. At ang mga programang pangkalusugan talagang tinustusan niya ng ating gobyerno dahil sa indulto na yon, no? Ito pong mga pondong ginamit nung araw na yan, nung pandemic time, galing po yan sa utang. Ngayon, ang excise tax ang nagsisilbing refill ng reservoir na ito. Kapag sinabi natin sa gobyerno, alisin ang excise tax, para din sinabi natin na pinuputol natin ang supply pipe na nagpapasok ng tubig sa reservoir. Kung wala tayong excise tax, ang tanong ko ito, saan naman tayo kukuha ng pambayad ng mga utang? Yung mga utang natin na ginawa natin noong COVID-19 between 2020 to 2022. Kung hindi naman tayo makakabayad sa ating mga pinagkakautangan, mawawala naman ng tiwala ang mga international lenders katulad ng IMF, World Bank, no? Tataas ang interes ng ating mga utang at mas lalong lalala ang krisis sa ekonomiya. Mag-domino effect yan eh. The moment you cut or suspend or remove the excise taxes sa mga nasasakupan ng mga produkto. Ngayon, marami po nagtatanong sa akin, Sir, kung mas mura ang gas, hindi ba mas maganda na mas marami ang masaya? Everybody is happy. Sa theory na yan, oo, maraming masaya. Pero sa practical na ekonomiya, may tinatawag tayong inflationary pressure. Kapag bumaba ang presyo ng gasolina, mas maraming tao ang bibili. Okay, tingnan natin yung supply constraint nito. Kung ang supply ng produkto, gaya ng pagkain o kagamitan, ay hindi tumataas, no? Kahanay ng demand. Ano po mangyayari? Siyempre tataas ang presyo, di ba?
Kaya naman, yung pag-alis sa excise tax na yan ay parang paglalagay ng gatong sa apoy. Okay, kuha nyo? Akala natin ay makakatulong tayo, pero baka mas lalo lang palakasin ang apoy ng inflation. Okay? So, hindi basta-basta tinatanggal yan. Yan ay dumadaan sa masusing pag-aaral ng mga ekonomista at mga economic advisors ng Pangulo. Okay, so isa pa sa mga tinitingnan ng gobyerno ay kung mapupunta ba talaga ang matitipid na pera sa bulsa ninyo. Kasi alam nyo po sa ekonomiya, may tinatawag tayong price stickiness. Kapag ang gobyerno ay nagbawas ng buwis, ang mga negosyante ay hindi laging nagbababa ng presyo yan. Siyempre, negosyante yan. Hanggat maaari gustong-gusto niyan mataas ang kanilang mga markup sa kanilang mga paninda. Kadalasan, no, sinisip-sip nila ang bawas bilang kanilang dagdag tubo yan no, para mabawi ang mga lugi nila noong panahon ng pandemya. So mawawalan ng kita ang gobyerno, pero ang presyo sa retail ay hindi naman bababa. So lose-lose situation to. Hindi lose-lose lose-lose situation to sa gobyerno. So medyo may kahirapan kung talaga namang babawasan ng excise tax, so tatanggalin o isususpindihin ang excise tax. So kaya kung mapapansin ninyo, parang alanganin ng gobyerno na alisin, suspendihin ang imposition of the excise tax. Kasi refill nga yan sa reservoir. At kung yung refill na yan ay tatanggalin mo, patay tayong lahat dito. So tumingin tayo sa Canada. Matapos po ang pandemya, nakaharap sila sa mataas na debt to gross domestic product ratio. Bagamat may mga panawagan na alisin ang kanilang mga carbon levies at fuel taxes, nananatiling maingat ang kanilang gobyerno. Bakit? Dahil yung mga buwis na ito ay nakatali sa kanilang mga long-term climate commitments at infrastructure funds. Actually, medyo hirap ang Canada ngayon sapagkat yung nilabas nilang pera during the COVID-19, yung pandemic, natuyuan ng pondo yan. Release yan. Ayuda ng ayuda, pero ngayon, ang problema sila ngayon. Halos lahat naapektuhan. So, kung tatanggalin nila ang buwis ngayon, kailangan nilang kumuha ng pondo sa ibang paraan. Kadalasan ay sa pamamagitan ng pagtaas ng income tax o pagbawas ng serbisyo. Wala talagang free lunch sa ekonomiya. Sa Canada, ito experience ko to sapagkat ako'y maraming kliyente sa Canada. Tumaas ang real estate taxes, tumaas ang income tax, halos lahat ng form of taxes nagtaasan. Kailangan nilang may pumasok na kita So, yan ang problema sa Canada ngayon. Kaya kung mapapansin ninyo, maraming umuuwing Pilipino na naging imigrante sa Canada, no? At nandito ngayon sa Pilipinas. So, balik tayo sa gobyerno natin. Ang pag-aalinlangan po ng gobyerno natin ay hindi dahil sa kawalan ng malasakit. Ito ay dahil sa isang calculating prudence. Isang maingat na pagtimbang. Yung pagtimbang sa sitwasyon ng ekonomiya. So, ito ang tanong ko sa inyong lahat, sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers, at yung mga gustong matuto dito sa aking YouTube channel. So, kung kayo po ang tagapayo ng Pangulo, sa anong sektor ninyo ilalagay ang limitadong pondo na makukuha sana sa excise tax para siguradong maramdaman ng masa ang ginhawa ng hindi sumasabog ang inflation? Pag-isipin nyo po yan. So, dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.
Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your right.